Samantala, tiniyak ng Office of Civil Defense na tuloy-tuloy ang pagpapabot ng tulong sa mga nasalanta ng magkakasunod na bagyo. Alinsunod na rin yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na whole-of-government approach at full mobilization ng resources ng pamahalaan. At kaugnay po niyan, makausap natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Magandang gabi po, Asek Rafi, si Ryan Lisigas po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Yes, good evening. Magandang gabi. Asek, I understand tapos na po yung isinagawa nating aerial survey. Ano po yung assessment ninyo sa pinsalang Bagyong Opong dyan po sa lalawigan ng Masbate? Opo, tatlo ang pinaka-importante na dapat matugunan ngayon. Isa is yung power, immediate restoration ng power. Pangalawa, yung communication, dapat maibalik kaagad. At pangatlo, yung mga shelter materials para doon sa nasiraan ng mga bahay kasi medyo marami po, lalo na sa Masbate City. So yan po ang priority. Kasi in terms of food naman, no, sa mga evacuation center, sapat na sapat po ang ating mga food items galing sa DSWD at nag-fully mobilize din naman tayo ng DOH natin para matugunan ang mga medical needs ng ating mga kababayan. So yun po tatlong bagay na yan ang kinoconcentratean natin ngayon na ma-actionan kaagad kasama po yung iba't ibang ahensya. So kasama na namin ang DOE para matugunan yung power supply na maibalik kaagad, and DICT rin po nag-deploy na rin ng mga emergency telecoms teams, no, para mabigyan ng komunikasyon yung ating mga iba't ibang local government units doon sa Masbate. Opo. Asek, as of this time po ba, meron pa tayong mga lugar dyan sa Masbate na nanatiling isolated? Wala naman, in a sense na reachable naman. May mga dalawang helicopter tayo na pwede magdala ng mga relief goods doon sa mga hard to reach area. But so far, wala pong talagang totally isolated. Asek, ano po yung pinakadirektiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang may parating po sa mga nasalanta ng Bagyong Opong? Yun din, parehas din sa dati niyang utos sa atin, whole of government and full mobilization ng lahat ng ahensya para matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga local government units na apektado nitong Bagyong Opong po. You mentioned about full mobilization, Asek. Gaano po kabilis at kaagresibo yung naging paggalaw at mobilisasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para po makarating agad yung tulong sa mga dinaanan ng Bagyo, Asek? Ito na rin sa pamumuno ni Secretary Gilberto Teodoro Jr., no? Siya po ang nangunguna sa atin bilang chairman ng NDRRMC. Na-mobilize na po lahat, mga secretaries, yung mga ahensya na kailangan tumulong ay on deck na po. At tuloy-tuloy ang aming koordinasyon dito sa aming interagency coordination cell dito sa Camp Aguinaldo. At nagpadala na rin tayo, mga regional directors natin, binigyan natin ng direktiba na pumunta sa mga sites or mga ground zero para po matugunan ang mga pangangailangan doon. Asek, I understand kanina na rating mo na rin yung ground zero dyan sa Masbate. Kumusta po yung update pagdating sa casualty? In terms of casualty, binabalidate pa rin, but so far, meron nga tayong 9 na reported casualties. Meron pa po bang ibang mga kahilingan yung Masbate Provincial Government sa National Government para po sa kanilang agarang recovery o pagbangon mula sa hagupit nitong si Bagyong Opong, Asek? Yun lang naman, yung tulong sa power, communication at itong mga shelter materials po ang immediate po. Ngayon po ay nasa state of calamity na rin po yung lalawigan ng Masbate. Ano po yung mga karagdagang tulong po yung mula sa national government, partikular na sa lalawigan ng Masbate, yung ipapaabot po dyan? Lahat ng klaseng tulong from DOLE, lahat ng mga from DSWD, DSUD po ay nag-mobilize na rin para mabigyan po ng mga programang pwedeng maitulong doon sa mga kababayan natin. So full mobilization po, lahat po ay tinitingnan kung ano po ang pwedeng maibigay kaagad para maibsan yung kanilang sitwasyon dito sa Masbate po. Asek, panghuli na lamang po, mensahe po ninyo lalo na sa mga gusto pang magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin dyan sa Masbate at iba pang nasalantang rehiyon dahil bukod nga po sa whole of government approach ay kailangan din po ng whole of society approach para tulong-tulong na po yung bawat sektor ng lipunan. Asek Rafi. Ito nga, tuloy-tuloy ang ating operasyon, ang relief operations natin kasama lahat ng ahensya. So makakaasa kayo na kami ay hindi po hihinto hanggang maibsan po ang
sitwasyon doon dito sa hindi lang sa Masbate kundi sa iba't ibang region pa, no? Kasi abot tayo ng Region 4B hanggang Northern Luzon kasi yung Nando at Opong ang binibigyan natin pansin po. Alright, maraming salamat po, ASEC Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, sir.